Assalamualaikum to all my brothers and sisters. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about Raul Manuel and also Congressman Cardema. Napanood ko kasi ang kanilang video this afternoon and tawang-tawa talaga ako sa itsura ni Raul Manuel. Hindi siya makapagsalita. Tama naman ang sinabi ni Congressman Cardema na wala naman sila sa plenary ngayon, bakit hindi siya magsalita? Ang dami niyang pinaparatang noong una doon, bakit nga ba hindi siya nagsasalita ngayon sa harap ni Kong Cardema? Ganun talaga may mga tao na sa harapan, mga tameme. Parang may kilala akong ganun. So, ayun nga guys, 'di ba? Doon sa video, makikita niyo eh. Hindi ko lang matandaan kung kanino ko pa siya napanood kasi nagkalat talaga. Raul Manuel versus Kong Cardema. Ang napanood ko doon is kuda itong si Raul Manuel. Tapos si Kong Cardema, sabi niya nga nasa SLEX na siya, napabalik siya because narinig yung mga pinagsasabi ni Raul Manuel. Ngayon nga naman na humarap siya, bakit nga ba hindi makapagsalita? 'Di ba? Alam mo yun, makikita mo talaga yung mga tao nagsisinungaling. Lalong-lalo na kapag nasa gesture niya, mabubuko talaga. Sasabihin pa niya na mga korap itong sila Congressman Cardema. 'Di ba? Sabi nga ni Kong Cardema, unang-una sa lahat, ala namang budget, anong kokorapin? Hindi nga nirilisan ng budget kasi sila mismo ang tumututol noon. At saka hello, tapos na. Tapos na ang eleksyon, talo na sila. Ano pa kinukuda nila ngayon sa press, 'di ba? Tingnan nyo, sorry naman sa aking mata at ako'y nagpapahinga talaga ngayon. Ang daming stress na nangyari kaya nagkaroon ng parang medyo may pumutok na nerve daw sa mata ko. Napa-check up ko na siya, meron na akong pinapatak dyan. Pagpasensyahan nyo na, ayan. At iyon, napanood nyo na ba yung aking Cleopatra video? Panoorin nyo doon sa isang social media platform sa Chic-Shock. So going back, sinabi ko lang naman. Pero bago ang lahat, yes, ito, gamitin nyo din to. Tong Yumi, ginagamit ko siya para sa aking face. Ayan, 'di ba? Tong Yumi na to is pampatanggal ng pekas at melasma. Yung may mga melasma diyan. Yan, kung gusto niyo umorder, mag-PM kayo sa Yumi Santiago doon sa sa Facebook ko. So going back, ayun na nga, sabi nga ni Kong Cardema, ang dami naman talagang shigukan na nangyayari dito sa Pilipinas. Pero bakit kapag makakaliwa ang mga suspect, bakit hindi kinokondena nila Raul Manuel? Siyempre nga naman kung Cardema, pagka kinondena nila, mabubukelya silang lahat. Tawag-tawa pa ako sa sinabi ni Raul Manuel. Hindi daw sila makakaliwa. Mga aktivista daw sila. Ano ba? Okay. Para sosyal pakinggan, ganun ba yan? Pero yun nga guys, alam nyo, sa totoo lang, hindi ako naaawa sa kanilang mga talunan sila. Natatawa talaga ako. Kasi, alam nyo yun, yung feeling kasi nila, hero-hero sila. 'Di ba? Hero-hero sila. And then, ngayon, nung akala nila papanigan sila ng tao, iyan. Naramdaman nila ang bangis ng mga nagmamahal sa mga Duterte. Kaya, paano pa sila makakabalik ngayon? Paano pa sila pakikinggan ng mga tao? Sinira nila ang sarili nilang, alam mo yun, yung sinira nila ang sarili nilang katauhan sa mata natin. 'Di ba? Sila mismo ang gumawa, hindi naman tayo. Tayo ay nanonood lang sa kanilang mga eksenahan. At saka si Raul Manuel naman talaga, matagal na panahon naman na siyang, ang dami-dami niyang sinasabi sa mga politiko. Talagang
Lagi na lang ting may makikita siyang mapag-iinitan siyang mga politiko, iyon, aawayin niya, paparatangan niya ng kung ano-ano. Doon ko nga nalaman na kasinungalingan lang lahat. So, iyon, naputo. May tumawag yung asawa ko. Naputo lang pagre-record ko ng video. Anyway, nasaan nga ba tayo? Diyos ko. Anyway, guys, okay. Whatever kasi na sinasabi nitong si Raul Manuel, tingnan mo, alam mo yun, yung tumataliwas doon sa katotohanan kasi nga nagsisinungaling. Kaya kayo guys, be vigilant sa mga taong nakakausap ninyo. Hindi lahat kailangan ninyong paniwalaan. Kasi yung ibang yon minsan nagpapanggap na okay, pero yung palang intention sirain ka din. Ganun yon. Naintindihan niyo na. So, ako para sa akin guys, no, itong mga natalo sa eleksyon na to, wala namang masama kung magbabagong buhay sila. Pwede naman talaga magbagong buhay at alam niyo yung bumawi ulit. Pero kung sila babalik sa politika para sirain ulit ang mga Duterte, alam na nila ang kalulugaran nila. Kita mo nga si Quezon, ang bait-bait, di ba? Pero guys, kidding aside, alam nyo kung ano man ang meron ngayon itong mga talunan na ito, irespeto na lang din natin sila. Masakit din sa loob naman nila yon. Hayaan na natin sila. Kasi, alam nyo, yun yung pakiramdam na feeling nila talagang hero sila, masaya sila na pinag-uusapan sila ng tao. Kasi, ang katwiran nila, publicity yon. Pero hindi nila alam, napakatatalino na ng mga tao ngayon. Di na tulad noon, na basta artista, iboboto, di ba? Ngayon, ayan, hinahanapan ng resibo yung mga taong mababait o nagbabait-baitan lang. Kaya beware. Okay? Kung gusto bumalik sa politika, pwede naman after 3 years ulit, magbait-baitan ka muna. Yun lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum.